So, ayun po, hello po, good evening po sa inyong lahat. Kung gusto nyo po ma-notify kung may bago akong mga videos, click nyo lang po yung subscribe para ma-notify po kayo kung may mga bago akong videos at mapanood nyo po ito. So, ito pong video na to is nakafocus sa mga mix na word problems. Iba-ibang types po. Pwedeng interest problem, pwedeng age problems, pwedeng percentage na mga lumalabas sa civil service examination. And, yun, susubukan po natin silang sagutan lahat. First is, sagutan po natin itong tanong na to. Yung itong pong tanong na to is halimbawa ng tinatawag nating age problem. So, Mary is 3 times as old as her son. In 12 years, Mary's age will be 1 year less than twice her son's age. How old is each now? Okay. Ngayon, sa pagsasolve po nito, sinasuggest po ng iba na gumamit daw po tayo ng variable table. Pero ako din po na ito pong variable table or timetable po, mas nadadalian po tayo mag-solve kapag marunong po tayo dito. First is, sa unang part, lagyan nyo po ng anong time span is present and future. Pwede ding may past. Pero dito, ang focus natin is present and future lang. Ngayon, para di ka malito, yung present, palitan natin ng now. Kasi nga present. So, palitan natin ng now. Yung future, yun, yung sinasabi niyang in 12 years. Palitan natin to dahil yung future nga in 12 years. Yan, pwede natin palitan. Take note, sa variable table, pwedeng past, present, and future. Pero ngayon, dahil meron lang ang pinapahanap lang sa atin is present, may given na present and future, yun lang muna gagamitin natin. Dito naman sa na to, sa part na to, ilalagay natin yung name ng mga kasama sa problem. Una ay yung son, and sunod ay si Mary. Yung anak ni Mary, tapos si Mary. Ngayon, diba, Mary is 3 times as old as her son. So, ilet natin yung anak niya, or yung itong son niya, as X. So, ayan, maraming tatanong, baka may nalilito sa inyo, bakit siya agad lalagay nating X? Kasi, kung mapapansin niyo po, kapag siya yung nilet nating X, di na tayo mahihirapan sa ilalagay kay Mary. Bakit? Kasi, diba, 3 times as old as her son. Okay? So, kung ito yung edad ng son niya, dahil hindi natin alam, nire-represent natin siya as X, diba? Kung edad niya yan, X, and 3 times na, ni Mary yung edad ng kanyang anak. So, pwede nating ilagay na 3X. So, ayan, na-solve na agad natin yung unang part. Ay, nalagay na natin. So, ayan. Bakit ulit X? Kasi siya yung hindi pa natin alam, hinahanap pa lang natin. So, bakit yung son ang nilagay natin X? Ulitin ko lang ulit baka may nalilito. Dahil, kung pagbabasehan mo tong tanong, kung ito yung nilit mo ng X, di ka na mahihirapan kay Mary. Kasi sabi 3 times as old as her son. Kung X yung edad ng anak niya, kung ano man yung value na yan, 3x na lang siya kasi 3 times as old, di ba? Kuha? Okay, kung nagets na yan, pwede tayo mag-proceed. Ngayon, in 12 years, kunyari, may edad na ako. Kunyari, ako ngayon kasi ay 20 years old na. Ngayon, in 12 years, parang sinabi ko dyan, ngayon 20 years old na ako ngayon. So, kung in 12 years, madadagdagan ako ng 12. Magiging ganyan. 20 plus 12, di ba? Ngayon, ganyan yung sinasabi niya na, syempre, habang tumatagal, kung yung future yun, syempre, inaidadagdagan sa taon mo. Ngayon, kung ito yung edad ng anak niya, X, syempre, in 12 years, ito ay magiging X plus 12. Kung ano man yung X na yan, madadagdagan pa siya ng 12. Kunyari, 7 yan. Kunyari lang, plus 12 years. Kasi, in 12 years. Sabi. Ngayon, 3X. So, kung X plus 12 to, ito ay 3X plus 12. Okay, ganun lang din, kagaya dun sa sun na nakita natin. Okay. Ngayon, nalagay mo na lahat sa variable table, pwede mo na silang equate sa isa't isa. Lagay natin dito, 3x plus 12. Then, sa kabila, lagay natin ay x plus 12. Wait lang, palit tayong marker. Okay, ganito yan guys. Okay. Itong side na to, ilaan natin para kay Mary. Itong side na to, ilaan natin para sa kanyang anak. Ngayon, hindi pa tapos dyan yung solution natin.
check pa natin kung ano pa yung mga condition. Sabi, Mary is 3 times as old as her son. Bigyan na ba natin ang condition na yun? O, 3 times as old as her son. Tama naman. In 12 years, Mary's age will be 1 year less than twice her son's age. So, 1 year less than twice. Kung ito, ibig sabihin, itong x plus 12 na to, sabi, 1 year less than twice. Less, 1 year less than twice. So, anahin muna natin yung sinabing twice. Then, yung less than na yun, pag sinabi mong less, ibig sabihin, ima-minus mo yun doon. 1 minus 1. Tama? 1 year less than ng twice. Kung ito yung age, 1 year ibawas mo doon. Sa yun, okay? 1 year less than twice her son's age. Okay, ayan nga. 1 year less than twice, di ba? So, twice her son's age, then 1 year less than, kaya tayo naglagay ng minus 1. Okay. Ngayong nagawa mo na yan, naset mo na lahat ng condition, wala ka ng kulang, perform mo na yung operation. Okay, erase na natin tong Mary and sana part. Matandaan nyo naman. Sige, wag nating erasein pala. Baka may nalilito pa. Ito yung kay Mary na side, ito yung kay son na side. Okay. Ngayon, i-perform mo lang yung operation. So, ito, 3x plus 12 pa rin. Ito, dahil may quantity dito, maisa-substitute yan dito sa loob. So, kung isa-substitute mo yan, magiging 2x. Kasi may quantity, di ba? Ito naka-enclose. Plus 2 times 12 is 24. Ngayon, masasubstitute mo ba yan dun sa may negative 1? Hindi. Kasi ito lang yung naka-enclose. Diba? Then, minus 1. Ulit, sa nalilito, sinubstitute ko lang to dito. Kasi ito yung naka-enclose. 2x plus 24. Yung 1, hindi na siya mamultiplyan pa ng 2 kasi wala naman siya sa loob ng parenthesis. Okay, ngayon nabuo nyo na yan. Ang gagawin nyo is ilipat itong pagsasamahin nyo yung magkakaparehas. Itong x, isasama mo dun sa kapwa niya x. Itong number lang, walang variable, isasama mo sa kapwa niya variable. So, bale ganito yan. 3x, ito ililipat mo sa kabila. Ito, tingnan nyo to. Ito is positive. Yung 2x, diba? Kapag mga walang nakalagay na sign, any sign dito, positive, ibig sabihin yan. So, ito ay positive. Kapag tumatawid ka sa equal sign, nagbabago yung sign mo. 3x. So, kung positive siya dito, positive 2x siya, ililipat ko siya sa kabila. Magiging siyang minus 2x. Then, ito. So, meron tayo ngayon dito na 24. Ngayon, itong nakikita natin dito kanina, may plus 12 tayo, di ba? Kung ililipat mo yan sa kabila, magiging minus 12 siya or negative 12. Kasi, basta dumaan ka sa equal sign, kung tumalon ka sa equal sign, kung yung ang sign mo dati ay positive, magiging negative ka. Since ito ay positive 12, tumalon siya sa equal sign, nilipat mo siya sa kabila, magiging negative siya. Minus 12, minus 1. Copy na lang natin itong minus 1. Ngayon, bakit tayo naglipat? Kasi ang goal mo dito is pagsamahin yung magkakaparehas. So, ito yung number na to may hawak ng x. Itong number may hawak ng x. Ito, mga numbers lang na walang kasamang x. So, sila yung magsasama. 3x minus 2x. So, meron ka na lang x equals to 24 minus 12. 24 minus 12, meron kang 12 minus 1. Yan na. So, meron ka na lang 11. So, ito tayo dito. X is equal to 11. Take note, nirepresent natin ang son ng x. Ibig sabihin, yung x na nasolve natin is edad na ng anak niya. Ito ay age ni son. Son's age. Ngayon, sabi, ang edad na Mary ay 3 times nung sa anak niya. Kung ang anak niya, yung x, 3 times siya nun. So, 3 times x. Ang x mo ay 11. So, 3 times 11. So, yun ay 33. Ito yung edad ni Mary. So, Mary's age. Ito yung edad ni Mary, 33. Okay, kuha ba?
Okay, proceed tayo dito sa number 2. So, James invested in an account with 15% interest rate. If he invested 20,000, how much did he earn in interest? So, ito yung tinatawag nating interest problem. Okay, resolution. Ang formula natin ng interest is, interest, represent natin siya as I is equal to P R T. Okay. Siyempre, hindi pa natin kilala yan kung ano yung I is equal to PRT. Lagyan natin siya kung ano-ano ba yan. Yung I dyan, siyempre, yun yung tinatawag nating interest. Yung P, ito yung tinatawag nating principal. Hindi ito yung nasa school, ha? Ibig sabihin principal, yun ay puhunan. Pera mo ba? Kumbaga pera. Basta pera siya. So, yun yung puhunan mo. Principal yung tawag natin dyan. R is the rate. T is the time. Okay. Siyempre, ayan, alam nyo naman kung ano yung interest, alam nyo yung principal, yun nga, puhunan or pera. Yung rate, siya yung may percent. Yung time, siyempre, yung oras or taon. Okay? So, gamitin natin yan. Since ang hinahanap naman natin ay interest, pwede na natin i-direct na i-substitute yan. Ano yung principal? Ano yung puhunan mo? Nag-invest daw siya ng 20,000, yun yung puhunan niya. So, inilagay natin, so P, diba? P times R times T. 20,000 yung puhunan niya. Ano yung rate? 15%. Bago yan, 15%, hindi mo siya pwede ilagay dyan lang agad ng 15 since yan ay rate. Ang gagawin natin, kagaya sa ginagawa natin sa percent. So, susulat natin yan as 0.15. So, that's 0.15. Bakit 0.15? Kung nalilito ka, check mo yung video ko ng percentage. Ganun siya gagawin. 15%, parang 15 over 100 kasi yun. So, para makuha mo ito, yung rate, kailangan, ay, para gamit mo siya, gawin mo siya in decimal form. So, magiging 0.15 siya yan. Time. May binigay bang time kung ilang taon? Wala. Pag hindi nakasulat kung ilan, ibig sabihin yun ay isang taon. Kasi kung may taon na ibibigay, 2 years, 3 years, visible yun, ilalagay nila yun. Pag walang nakalagay, automatic 1 year lang. So, yung time is 1. So, I is equal to PRT. So, gamit tayong calculate. 20,000 times R 0.15 times 1. The answer is 3,000. So, the answer here is 3,000. Ang interest ay 3,000. Okay? So, nakuha na natin yung sagot sa number 2. Ang may earn niyang interest ay 3,000. Okay, proceed tayo sa number 3. Lino runs at an average of 20 kilometers per hour. If he needs to run 280 kilometer marathon, how long would it take him to finish? Okay. May formula tayo sa speed. Speed is equal to distance over time. So, dahil ang hinahanap naman ay, ang hinahanap natin is time, take him to finish. How long? So, time ang hinahanap natin dyan. Ito yung formula natin, S equals to D over T. So, ang kailangan natin, time. Hindi naman agad tayo pwedeng gamitin tong S kasi formula lang to ng S. So, try natin siyang i-derive. S is equal to D over T. So, kung di mo pa alam kung paano, may imaginary 1 dyan. So, ito magiging ST is equal to D times 1. Since D times 1, equivalent lang din sa D, magkang ST. Kailangan mo yung time. Ayan, ang ginagawa kong technique, iibahin kong kulay yung hinahanap natin. So, ang hinahanap ko dyan ay formula ng time. So, ito yung formula ng time. So, ang hinahanap mo ay T, ang katabi niya ay S. So, para makuha mo yung T, divide mo kung anong katabi ng hinahanap mo. Ang hinahanap mo T, katabi niya ay S, divide mo yun both sides para makancel to. At maiwan lang yun. Yan, at maiwan na lang yung hinahanap natin. So, time is equal to distance over speed. So, ito yung gagamitin nating formula. Okay? Kung di mo pa alam kung paano mag-derive ng mga formula, panoorin yung tutorial ko sa pagkuha ng ibang formula gamit lang ang isang formula. So, ayan. Ito yung gagamitin natin formula. T is equal to D over S. So, substitute lang natin. May distance ba tayo? Meron. Ang distance natin ay 280 kilometers. Ano yung speed niya?
20 kph. kph means kilometers per hour. So, 20 kilometers per hour. So, maka-cancel natin to. Iwanan na lang tayo ng R. So, ang R ba unit ng time? O, so, tama yan. So, 280 divided by 20. Ang time na kailangan niya, ang time na kailan siya matatapos is 14. So, ayan. So, ayan. Sorry, pasensya na. May maingay dito. So, ayan. T is equal to 14 hours. Okay, next is problem number 4. How many seconds are there in 4 weeks? So, kung hindi mo pa napapanood yung video ko sa time conversion, pwede mo yung panoorin para mas magets mo to. So, ang gagawin lang natin dyan, di ba mayroon po tayong tinatawag na pathway. Yung pathway po, ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng tumalon sa pathway para makuha yung sagot. Ang kadalasan ginagawa ng iba, dinidivide lang agad sa 60. Hindi nila alam na bawal yun hanggang hindi yun yung pathway na dapat niyang daanan. So, for example, we have, so weeks yan, di ba? We have weeks. Anong kasunod ng weeks? Ang kasunod ng weeks ay days. Ang kasunod ng days ay hour. Ang kasunod ng hour is minutes. Pababa. Ang kasunod ng minutes ay seconds. So, yan yung gagamitin nating pathway. So, para makuha natin yung seconds, dapat natin daanan si days, si hour, at si minutes. Meron ka daw 4 weeks. Ilang seconds daw yon? Times, sa 1 week, ilang days? Meron tayong 7 days. So, para makancel yung week, yan, opposite sila, di ba? Para makancel. Times, sa isang araw, lagay natin yung day dito para makancel siya mamaya. Opposite para makancel. Sa 1 day, merong ilang hour? 24 hours. Sa 1 hour, merong ilang minutes? 60 minutes. Sa 60 minutes, merong ilang seconds? Sa 60 minutes, sorry. Sa 1 minute, merong ilang second? Meron kang 60 seconds. Then, ayan, maka-cancel. Ang naiwan na lang na unit sa'yo ay seconds. So, nasa tamang way ka pa. So, ayan, kinalky ko na po para mapabilis lang. Pero sa exam, hindi po kayo pwede gumamit ng calculus. So, 4 times 4 weeks times 7 days. Okay, times 24 times 60 times 60. So, tama ba? So, ayan, the answer is, so, ito yung sagot. 2419200. Ito check. 2419200. So, ibig sabihin, meron tayong 2,419,200 seconds. Sa loob ng 4 weeks, meron tayong ganitong segundo. So, ayan, number 5. What is 48% of 730? Yan, ang 48%, parang sinabi mong meron kang 48 over 100. So, para makuha yung percent, gagawin natin decimal yan. So, 48 over 100. Yun kasi yung ibig sabihin percent. Kung 30%, so 30 over 100. So, para magamit mo siya sa pagkuha, ginagawa natin siyang decimal. So, 0.48. Ngayon, start tayo. So, ang 48% ay 0.48 times 730. Yan. So, kung ito-type natin sa calcu, yun ay 350.4. Okay, punta tayo sa 20 is what percent of 470. May formula tayo, P is equal to R times B. Percentage is equal to rate times base. Ang hinahanap natin is the rate. Yung rate po yung may hawak ng percent. Ang percentage po is yun po is parte. So, yung 20, yun po ay percentage. Siya ay parte lang. Ang base po is yung pinakananay niya ba, kumbaga. Yung 20, ang nanay yung 470. Or ayun yung number, yung 100% ng number. So, kunwari, ganito siya. Yung 470, so, 470, kunwari. Yung 470 is yung kabuuan. Then, yung 20 is yung percentage. Parte lang siya ng kabuuan. So,
pag rate, yung what percent, hindi po yan yung percentage. Magkaiba po yan. Ang percentage po is parte ng kabuuan like this, 20. Siya ay parte lang ng 470. So, yung what percent po, ang may percent po, ang tawag po dun ay rate. Ito po yung R. So, to solve for rate, the formula is, so, kung hinanap natin is rate, so, divide natin kung anong katabi ng rate. Ang katabi niya ay B. So, kapag nakuha niyo na yung pinaka-formula, rate is percentage na lang is equal percentage over base na. So, ang percentage po natin is 20 over 470. We have, so our rate is 0.0425. So, times nyo yun sa 100 times 100 is equal to 4.25. So, yan na po yung ating rate. So, maraming salamat po, and kung gusto nyo po ma-notify kung may bago akong video, mag-subscribe lang po sa aking channel, and good luck po ulit.